Gabi ng Misteryo. Dito tayo sa isang templo sa Quezon City at kung titingnan natin mabuti, talagang ikita natin na sa ganito mga pagkakataon na may pagsubok tayo sa buhay sa mundong ito, siguro it's about time that we have to submit ourselves sa universe. Whatever anong belief system na kinabibilangan natin, Katoliko, Buddhist practice, I think it's about time na magsama-sama tayong lahat na magdasal, mag-meditate, mag-alay ng magandang enerhiya para matigil anumang kaguluhan sa mundong ito. Yan pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. The propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa ano ang maaari nating may ambag sa mga nangyayaring kaguluhan sa paligid, lalo na yung girian sa Middle East ng Israel at ng Iran at iba pang mga kaguluhan. Huwag tayong mawawala sa ating tiwala sa ating pong lumikha. Mag-alay tayo ng panalangin, magdasal tayo, mag-meditate tayo. At malaking bagay ito para magkaroon ng katapusan sa anumang kaguluhan. May mga guest tayo na magbibigay sa atin ng mga paliwanag tungkol dito. At kung ano nga ba dapat natin gawin? Meditasyon, panalangin, at iba pang mga ritual na maaari nating gawin. Bilang isang tao, bilang isang mananampalataya at kabilang sa mga mamayan, hindi lang sa bansang ito kundi sa buong mundong ito. Beside me, one of the monks of Buddhist temple here in Quezon City. Good day to you, and how are you? Yeah, I'm good. Thank you. Your name is... My name is Kempo Karmasring. You're from? From Tibet. Oh, from Tibet. Yeah. How do you see this ongoing conflict in Israel and Iran, and what do you suggest people should do to stop this, chaos? Yeah, this is really serious issue in the world. Yes. And of course, because of their war, whole of our world, the people and all beings, because of that war, the economic will go down, and even rich or poor, everybody get suffering. Yes. So the big country, the big brother should be understand to calm the peace and the harmony to that world, especially every individual country has to protect ourselves, but those country, especially those inside the people, they are so much suffering. Yes. And so because of that effect also it gives to all country also. So everybody should be understand, and everybody should be feel compassion
and try to help them. If you cannot try to help them, you just pray them, and we hope really. This is regardless of any religion or any spiritual practice, right? Yes, We yes, can yes, we yes. can come up with one direction to focus our mind, our heart, ourselves, our consciousness to peace. Yes, yes, yes. Of course, our mother has a very good vision to compassion with us. So he leaves other room, so the children feel very happy and peaceful. Like that, if your neighbor country is very peaceful and calm, of course you feel safe. So like that, also we keep compassion to love and understand. Hingan lang kita na opinion, ano ang dapat natin gawin sa mga nangyayari ngayon sa paligid, may girian ngayon sa Middle East, ano dapat na gawin? I think mas lalo po tayo magkonekta sa sarili natin kasi there is no other way around than connecting with ourselves first, and no matter how we pray for them to have peace kung wala din tayong peace sa loob natin, so it all starts within. So let's have peace within ourselves first, and then we can pray for their peace, and with that, it's all divine alignment. So lahat ng nangyayari sa ngayon sa panahon natin ay para i-align tayo doon sa pangkabuang kapayapaan. Din mo siguro lingid sa ating kaalaman na may nangyayaring gulo sa Israel and Iran. Ano ang dapat na gawin natin as we love peace? Yes, sir. Ako po talaga, sobrang ayaw ko kasi ng gulo. So, ang part ko lang is kailangan nating ipanalangin yung mga tao nandun. Especially yun sa mga leaders ng Iranian and Israel. Hindi po kasi normal na magkaroon ng gera. Lagi nilang kakatapos lang halos ng gera ng Ukraine and Russia. So much better siguro ipanalangin natin na maging maayos ang maging maayos ang usapan ng mga leaders. So you also believe na we have to build yung collective consciousness? Yes, opo. Kailangan talaga yun. Kasi napansin ko sa Iran is more on war freak kasi yung mindset ko. So, ayokong magsabi ng religion pero more on them, dun sa culture na lang din nila. They need talaga na mag-open ng consciousness, or someone must be a guide, magsimula, or a catalyst. Yes, catalyst para magbukas ng consciousness sa bawat tao. Kasi sobrang talaga. Ito, for me, sobrang hirap, lalo sa mga normal na bata, sa mga normal na mamamayan, magkaroon ng gay. Si Carlo, birthday niya rin ngayon. Happy birthday sa iyo, Carlo. Thank you po, sir. Hingan lang kita ng opinion. Ano ang dapat natin gawin sa nangyayaring, alam mo naman, tension, girian between Israel and Iran, iba pang mga bansa? Ang mapapayo ko lang po is mag-pray na lang po tayo for peace. Peace ngayon po. Pray, meditate para sa high vibration. Yun po. So yun ang kinakailangan? Yes po. Wala nang iba? Wala na. Yun lang naman kailangan ng mundo para maging high vibration. You believe na dapat may collective tayong Yes. I believe. Power Yes. for peace. Yes. Pag-usapan natin to sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.